Dangers are everywhere, unexpectedly. If you have an emergency, if you need help, call 911 for landlines, 9111 for cell phones, SBMA Fire Department, 252-4830 or 252-4657. SBMA Law Enforcement or LED, 252-4550. Acitex or NLEX Emergency. Call 02-580-8900 or text at 0920-967-2839 or call our SBMA Info Hotline at 252-4000. Subic Bay Metropolitan Authority. We serve, we care. My Subic Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medisina. Consulta pang medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again and it's time for Consulta Pang Medisina. Here is Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga sa iyo, DJ Tom. At ngayong umaga ay tayo mapalad dahil meron tayong kasamang special na bisita. Isa siyang General Surgeon. Alright. Let's welcome ang gwapong-gwapong Dr. Raymond Joseph Manzo, isang General Surgeon. Good morning po, Doktor. And good morning sa lahat ng mga nakikinig. Si Dr. Raymond Manzo ay nag-graduate sa Universidad ng Santo Tomas sa UST at doon din siya nag-specialista bilang maninistis, isang surgeon. Growling Tigers. Growling Tigers. Yeah. Nice. At, para doon sa mga hindi naka-tune in sa internet, isa siyang tisoy at magandang lalaki. Mapagkakamalan siyang GI baby. Tisoy na tisoy siya. At mas nakakaloko. Mas mukha siyang Kano kaysa sa Pinoy. Pero Pinoy na Pinoy siya. Doctor, tell me about yourself. Fresh graduated 2010 from General Surgery sa UST. And currently practicing on my third year. General surgery involves everything about the human body anatomy. Interest ko talaga yung mag-opera. Ayun, oo. At ngayon, Doktor, alam mo, ang laging naiisip natin pagka ino-opera, binibiyak no? Bilang isang general surgeon, alam mo, isa sa mga madalas na narinig kong ginagawa nila yung pag-alis ng abdo or bato sa abdo, no? Opo. At naririnig ko, yan kung gawin nyo ngayon, ano na lang, tinatawag nilang under laparoscopic procedure, yung maliliit na lang yung mga incision. Yes. Can you tell us about that procedure? Yung laparoscopic surgery, yun nga, tama. It's using a scope, isang camera, which will entail na lalagyan ng hangin yung tiyan sa loob para mas makita lahat ng mga organs. And yung advantages nito is, una, maliliit yung incisions, mas hindi masakit sa patient afterwards, with the same result na matatanggal yung organ na target. Most commonly done procedure under laparoscopy is yung pagtanggal ng abdo dahil sa bato. So with this technology, usually in the States nga, outpatient ginagawa yung gantong surgery. Pinapauwi pa. Ipinapauwi after 6 hours. Basta gising na yung patient. And yun nga, minimal stay sa hospital, minimal pain relievers afterwards. And in effect, mas matipid siya as contrary to what traditional. Yes, dahil pag yung dating biyak, masakit. Mas maraming pain relievers. Yung morbidity, mas matagal. Yung downtime kung siya ang isang tao nagtatrabaho, mas mahaba. Mahaba. So it's an advantage. Yes. At dito sa Lourdes, meron tayong makina niyan nung laparoscopic surgery. Meron tayong laparoscopy. Now, yung common procedure nga po, usually yung ginagawa ngayon, yung sa gallbladder. Some would also do yung sa appendectomy, and yung sa hernia, maglalagay ng mesh or pantapal dun sa butas. Ginagawa na rin laparoscopically. Yun yung mga common. So these are the basic laparoscopic procedures. So, yun ang advantage ninyo mga
young and fresh graduates, during your training talaga exposed kayo sa ganyan. Pero I'm sure yung mga nauna mga surgeons, marami na rin gumagawa ngayon eh. Opo. Kasi yung mga Vatican surgeons, alam na rin at ginagawa nila dito sa atin. Ang dami nga natin procedures na ganyan dito sa Lourdes, yung laparoscopic surgery. At nakakatuwa kasi yung pasyente is exposed to less danger, less yung chance na ma-infect, wound descents, tsaka yung downtime. Opo. So, pero dito sa atin, ano pa rin yun, what's this? Inpatient pa rin, at least overnight. Yes, at least overnight with the practice and yung PhilHealth. Oo, at saka PhilHealth benefit will only be claimed by the patient kung more than 24 hours naka-admit. Ito, yun, At yun ang magandang balita, ano pa rin siya ng PhilHealth. Opo. Covered ng PhilHealth. At alam nyo, si Dr. Raymond ay nagpa-practice din sa Lourdes. Opo. May clinic time po ba kayo doon, Doctor? Ay, visiting lang po doon. Ang clinic ko, other hospitals. Oo. Pagka meron kayong time doon, I'm sure it can be arranged na mag-set up kayo ng clinic. Pwede naman po. So, maya-maya bibigyan natin yung clinic number mo at saka yung personal yung number mo para matawagan ka. Meanwhile, those who want to join and ask questions sa atin, pwede po kayong sumali sa aming discussion kung may katanungan kayo tungkol sa surgery, pag-opera sa mata o kung ano man ang nararamdaman sa katawan na maaring kaya namin sagutin ay sasagutin namin. Ang number ko po ay 0920-90-99937. Ulitin ko po. Ang number po ay 0920-90-99937. At may nag-text na dito. Doc, pabati naman si Tet Galay. Pumasa sa board exams. CPA yata ito. Congratulations. Fresh graduates. Naka-tune in sila via net. Sabi, Paul Malinis, sabi niya, tinatanong, Doc, nagkaroon po ng bukol sa left breast ang nanay. Maari bang observe ito o tanggalin na lang by medication? I suppose na yung nanay is more than 30 years old. Mm-hmm. So, with mga bukol na bagong diagnose, lalo na sa mga edad 30 pataas, usually ang advice dyan is i-biopsy na kasi yung chance na cancer siya is higher sa mga age group na to, 30 pataas. Mm-hmm. But in any case, dapat yan ipakonsulta kasi pag kinapalang ng surgeon yan, malalaman niya mukha bang benign or mukha bang cancerous. Yan, laging tinatanong, ano ba yung benign na yan? Ano ba yung sabihin na yan? Ang benign, usually maririnig niyo po yung mga terms na fibroadenoma, fibrocystic disease. Ito, lahat ng benign na to, hindi siya cancerous. So, hindi nakamamatay? Hindi nakakamatay, hindi lumalaki. But there are some instances na lumalaki din siya. Mga giant fibroadenoma. But the only way na malalaman talaga kung benign or malignant is through biopsy. So, yun po. Ayun po, Mr. Malinis. Ayun sagot sa tanong. Doc, may dalawang bukol sa gilid ng leeg. Ang tatay, siya po ay pumapayat at humihina. Ano kaya ang bukol na ito? Sa leeg dito. Mukhang maraming kailangan makita. Dapat siguro ma-examine mabuti yan. Marami kasi pwedeng dahilan yung mga bukol lalo sa leeg. Pwede yan galing sa thyroid, pwedeng kulani po yan. Pwedeng kulani, lalo na kung namamayat si tatay at baka may tuberculosis. Baka tuberculosis ng kulani. Oo. So, ayun Paul, dapat mapa-check up si tatay para makuha yan. Doc, ano yung tinatawag na syringe biopsy? May bukol sa leeg. I'm 22. Miriam. Yung syringe, malamang yan yung fine needle aspiration biopsy. Siringilya lang siya, maliit na gauge para sumipsip ng laman or cells tapos i-examine yan sa microscope. Yeah. So, gaano po kabilis ang recovery pagka tinanggalan ng appendix na may lap ko hindi laugh na tawa
Oh. Recovery after appendicitis. Appendicitis yan. Usually kasi kung open po, the recovery, yung hospital, usually yan, kung hindi naman complicated, ibig sabihin hindi potok, usually nakakauwi yan after 1 to 2 days after the operation. Pero yung mga pinagbabawal na mga activity is yung mga pagbubuhat ng mabibigat, usually in 6 to 8 weeks. So halos dalawang buwan, bawal ka magbuhat ng mabigat, bawal ang sports, dahil po yung sugat sa loob, sariwa pa. So pwedeng bumigay yung tahi. Kahit na yung sa balat, hilom na at magkadikit. So pwede siya magkaroon yung tinatawag na incisional hernia. Yun lang mo yung mga iniiwasan after. But recovery-wise, lagi ko pong sinasabi, depende sa pasyente. Pain tolerance, activity. Pero after the operation, 2 days, pwede na po umuwi. Yun, so mabilis na, ano? Oo, so pwede bang tanggalin na yung appendix para bago sumakay sa barko? Wilma? Usually po, hindi naman ina-advise yung ganun Dahil ang appendix ka, as compared nga sa gallbladder, mas may function siya. Mas importante yung function siya, being an immune organ. Marami po dyan mga kulani na nagsasala ng mga bakterya galing sa bituka So, kung hindi kinakailangan tanggalin, mas magandang wag. Yung mga ibang, yung mas karaniwan pa po yung mga may gallstones na sasakay sa barko kahit walang nararamdaman. Yun yung kinakailangan tanggalin. At saka in the olden days kasi, pag sumakay sa barko, buwanan Nowadays kasi nasa barko, they can always get down sa nearest port or... Opo. Ang dali na ano? Ika nga, it's like being home din kahit nasa home away from home. Oo. So nabanggit nyo lang, Doc, yung appendix, maitanong ko na rin. So hindi pala totoo yung sinasabi ng iba na yung appendix daw it's the most useless organ. Hindi pala totoo yun. That was before po That was before. Pero na-discover nga nila immune organ siya. Yun nga, marami siyang mga lymph nodes which can filter yung mga bacteria nga. That will prevent also yung mga pwedeng mga typhoid. Kanya nga pag minsan, sabi nga nila, kanya na-i-inflame yun kapag na-overwhelm na ng infection. Opo. So, nagkukos din siya ng appendicitis. Which could have killed the patient earlier. So, bago mangyari yun, naunahan na po. Parang last resort yun. Buti na-clarify natin yan, at least na ipaalam natin sa... Up to now, may mga naniniwalang ganun pa rin na useless organ yan And sabi rin nila, isa rin daw dahilan, but yung pagbusog ka and then tutulog ka? Heavy physical activity ka. Tumakbo. Ganon. Or totoo rin po ba yun? Hindi rin po. Hindi rin. Kaya daw minsan na appendicitis ka. Yun yung mga common misconception Pero totoo rin yung yung kapag ka may mga bato-bato raw yung kinain mo, like sometimes sa bigas, di ba? Hindi rin Hindi rin. Isa rin yun sa sinasabi. Opo. Yan yung mga myth. Nakakain ka raw ng bato na tuntaron. Kaya kailangan tanggalin. Ang appendicitis po talaga, what I say is, malas lang talaga yung mga taong nagkakaroon ng appendicitis. Kasi, yung appendix, pag nalagyan ng dumi, nagbara, doon magsa-start yung appendicitis. And that happens bihira Ang isang factor na pwede is yung chronic constipation. Kasi doon sa area na yun, dapat tubig pa lang yung... Tubig pa lang dapat doon sa area ng appendix Pero kung constipated, matigas na yung dumi, doon pwede mag-impact, doon pwede mag-start appendicitis. Pero nga, malas talaga yung mga pasyente. Ayan, buti nalinaw natin para baguhin nyo na ho yung yung dati yung pinaniwalaan na narinig nyo, hindi po totoo yun. Okay. Oy, mga staff ng Venetia Hotel nakatune in ngayon. Lalo na si Ira, nagte-text at tumatawag. I-renew niyo na po yung membership ninyo sa Venetia. Sa Venetia. Nasa loob ng SBMA. Sabi ni Clarence, Doc, yung bang ang tanong, Doc, yung po bang vasectomy pwedeng i-reverse after 10 years kasi I decided I want to have another chance. Siguro mas maganda tanongin dyan is urologist. But
from what I know, dahil nga pinutol na yung daanan, most probably hindi irreversible siya. Mas mahirap. Oo. Mas mahirap mag-reverse. Mahirap idugtong yung ganong klaseng organ. Vasectomy. May procedure yan, vasostomy or something. Yan. Meron, pero another chance. Siguro call a friend na lang. call a urologist. Urologist yan. Oo. Para, Yeah. Good day, this is Sarah. Ask ko po yung Plan B, is it effective? I think this is contraceptive yun eh. Yung Plan B. From what I know, it's what they take after sex, the day after. Parang the day after pill. It's not common here in the Philippines. Sarah, I think we have to refer you to a obstetrician gynecologist. Yes. Plan B. Plan A is avoid. That's the best plan. Plan B is abstinence. Yan ha. Sige, Martin. Good day, Doc. Pabati na lang yung aking mother. Birthday niya po ngayon. Naoperahan niyo po last week sa mata. And she is very happy. She's looking at you now sa monitor. Hello po. Gloria Seneng. Yan. Nanonood po siya. Yan. Hindi po ako yung naka-black. Ako yung naka-blue. Sabi, ang gwapo niyo po, Doc. Doc, bagay na bagay sa black. Hindi po. Ang gwapo yung naka-black. si Dr. Manzo po yun. Yan, ha? Ayan. Salamat po. Ayan. Si Philip is asking, Doc, how soon dapat ibalik ang daliri? Na-accident po ako sa isang factory namin dito sa shipyard. Tanggal ang daliri. Nitago namin. Nasa ref pa po. Gano'n na katagal yun? Usually yan, within 30 minutes? Within 30 minutes yan eh. And it is really a very difficult procedure dahil yung microvascular anastomosis yan. Nerves and blood vessels pagdidikit yan. Bukod sa articulations. And yung finger, maliit na. Imagine yung blood supply nun. Masyadong maliit. Pati yung mga nerves na, no? Pero it can be done eh. It can be done. In the proper setting, tamang institution, tsaka yung timing. Pag nangyari yon, dapat nakalagay sa ice kagad. Kasabay dalhin sa emergency room. So, ito yung tip na sa mga na-accident, kunyari, na-cut at saka clean. Kunyari, ang pumutol yung cutter. Cutter, kunyari, mga press. Kunin kagad yung severed parts, balutin sa malinis na gasa, or sometimes they wash it, Yes. Ilagay sa malinis na gasa, dalhin sa ice, punta kagad sa pinakamalaking tertiary institution within your area. At yung kamay naman na nasugat, wash with same din. Running water. Tapos cover. Takbo na kagad within ang ideal nila dyan within 30 minutes. 30 minutes po talaga. Magagawa yung para yung reanastomosis ay mas successful. And yung walang masyadong damaging effects nung gangrene or ischemia dun sa yung natanggal na part. So, yun I've seen it done and it's possible na gagawa. Yes. So, pwede ma-reanastomosis mga naputol. Opo. Ang gumagawa niyan usually mga orthopedic surgeons. Dito meron tayong mahusay na orthopedic surgeons, sila Dr. Eman de la Paz and very very good surgeons yung mga yan, orthopedic surgeons. Si Albert Gamboa asking, Doc, asking lang, sabi. Pwede ho ba ang PhilHealth kay Doc? Kasi meron po offer sa mama ko, PhilHealth lang tanggal bukol suso. Yan. Albert. Pwede naman. Yeah. I think doctor is willing to be among our doctors na tumutulong doon sa atin. May program kasi tayo, Doc, mga indigent together with Dr. Gigi and Gigi Garcia. Gigi Garcia is the department head ng ating surgery. At siya ay active na nagpa-practice sa St. Luke's at ganoon din sa Lourdes. At tumutulong sila sa mga
yung diet dyan, yung mga merong, I think, bukol na less than 2.5 cm at meron naman mga PhilHealth, yes. Wala naman pong problema doon sa PhilHealth. When it comes to fees, mabait po itong ating mga doctors dito, ha? Yan. So, pwede po yan, Albert, ha? Yeah. Just come and call. Meron tayong call-in. Okay, yes, we have a phone-in question para sa inyo po, Doc. Ito, yung nasa linya, kausapin natin. Hello, ma'am. Hello. Yes, good morning. Ano pong pangalan nila? Come again? Grace. Ayan. So, may itatanong po kayo kila Doc Noel Husay Laksamana and Doc Raymond Manso, ano? Sige po. Go ahead. Yung pamangkin ko, kasi po Hello, ma'am. Can you speak a little louder? Medyo lapit po kayo sa mouthpiece. tatanong ko lang po kasi yung sa pamangkin ko yung case niya. Kasi po newborn siya, tapos meron po siyang bukol sa batok. Sabi daw po hemangioma. Saan po kaya nakuha yun, Doc? At saka paano po, ano po ba yun, inooperahan po ba? Okay. Usually, ang hemangioma is congenital. Nung sa sinapupunan pa lang, nag-develop na yan. Kung hemangioma talaga siya, ugat siya na parang bukol. Pero hindi naman po siya cancerous. Pero depende po sa size ng hemangioma, kung gaano kalaki, doon po pumapasok ang surgery. Ngayon, kung kunyari less than 1 cm, pwede po yan obserbahan. Kasi nagre-regress po yan. Lumiliit po yan usually after 1 year. Pag hindi naman po, doon din inooperahan after 1 year old. Pero kung masyado pong malaki yung bukol, kailangan po yan tanggalin. Kasi Doc, habang tumadaan yung months, habang lumalaki siya, lumalaki din. Lumalaki din po. Ang isa pang pwede kasi dyan na pwedeng kamukha ng hemangioma is yung lymphangioma. Yun naman po lymphatic channels, parang ugat din po. Pero inooperahan din po yung ganun. So, ang suggestion ko po talaga, patingin po sa surgeon para ma-assess ng maayos yung bukol. Para mapagplanuhan kung kailangan talagang operahan. Pero Doc, yung mga pedya po ba, alam nila yun? Opo, may idea po sila kasi sila rin po nagre-refer sa surgeon kung kailan kailangan operahan yung pasyente. So, they have, meron po silang idea kung ano po talaga yung bukol na yan. Okay po, Doc. Doc, pwede po isa? Opo, sige po. Doc, yung hemorrhoids po ba talagang tinatanggal kahit hindi po siya nasakit? Meron po kasing grading yung hemorrhoids. 1 to 4 yan. Yung 1 and 2, depende po yan. Yung 1, wala po siyang nararamdaman sa labas. Nakita lang po, nakakapa. Maliit lang. Yung 2, pag dumudumi, lumalabas. May nakakapambukol sa puwet, almoranas. Yung 3 po, nakaipit na lang doon sa puwet, hindi na nawawala. Yun po yung mga inooperahan na. Lalo na kung may pagdudugo, kung sumasakit. Okay? Yung 4, yun, sumasakit na talaga, nabubulok na yung almoranas. Yun yung mga kailangan operahan, yung grade 3 and 4. So, hindi po lahat ng almoranas inooperahan. Kasi yung 1 and 2, pwede po yung madaan sa pagbabago ng dieta, mga gamot, pwede naman po yun. Pero Doc, meron pong gamot na pwedeng inumin para pumasok siya o lumiit? Meron po, kaya nga po depende po sa grade or sa itsura ng almoranas. Merong gamot na pampawala ng maga, pampaliit ng bukol. Meron naman po. Thank you, Doc. Okay po. Salamat. Walang anuman. Okay. Salamat po sa pagtawag. Ayan. Say hi to the dog for me. Alright. Ayan, yung caller natin from I didn't get it where she's from. si Miss Grace, ano po. Yeah, Ito, speaking about hemorrhoids, yan, Doc, ano ba ang dapat kainin para lumiit ang hemorrhoids? Kainin para lumiit, actually walang ganon. Pero to prevent or na lumala ang hemorrhoids, ang ina-advise po dyan is dapat ma-modify yung itsura ng dumi. Dapat yan malambot, hindi po constipated. So, madaming tubig na iniinom per day. Usually, 8 to 12 glasses a day. And high fiber diet. Ibig sabihin, mas mataas na green leafy vegetables.
yung mga fiber supplements na available sa market, yung mga hinahalo na lang po sa tea, yun po yung mga pwedeng mag-prevent ng progression ng hemorrhoids. Pero yun nga po, dahil may hemorrhoids na, merong mga gamot na pwedeng pampaliit. Pero with regard sa diet, yun po ang pinaka-importante. Yung tubig tsaka fiber. Yun, oo. So, high fiber. High fiber. Tapos, good hydration. Si Melvin, Doc, nagkaroon po ng bukol sa aking kamay at ito po ay sinisip-sip. After ilang weeks, bumabalik po. Ang sabi nila, hindi ho, synovial fluid po yan. Sabi yan, synovial, iba yung spelling niya. Synovial fluid po yan. Baka nagkaroon siya tinatawag. Baka tendon cyst siya. Tendon cyst. Ang problema sa tendon cyst, kung sa kamay, recurrent, paulit-ulit, lalo na kung sinisip-sip lang. Actually, kahit operahan niyang ganyan para i-excise, there is still a possibility na pwede siyang umulit. Pero comparing yung sip-sip tsaka opera, mas mataas pa rin ang chance na hindi bumalik sa opera. So, pwedeng tanggalin po. We'd like to pause para sa unang bahagi ng ating programa. Stay tuned at babalik po kami after a few minutes. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of